1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, te serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 na ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok dito sa ating programa sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Good afternoon, syudad de Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Maayong hapon sa inyong tanan, panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo po ay makapagbigay ng mahahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kayo po ay nakikinig ngayon sa ating programang Ahensya de Konsensya. Ito po yung programang nagsisilbing tulay para po sa ating komunidad at ng ating gobyerno. Siyempre, baka nagulat po kayo. Ako ang inyong naririnig ngayon. Ako po si Sara May Tulabing, ang inyong lingkod ngayong hapon na ito. At syempre, ako po ay natutuwa na ma-host po muli dito, mahawakan muli ang ating programang Ahensya de Konsensya. Siguro yung pinaka-last ko na handle itong program na ito ay nung na-interview ko ang ating regional director, na si Mama Gay Tangkalaga, at ating pinag-usapan ang tungkol sa mga OFW natin. At ngayon, abangan nyo po ngayon ang ating magiging bagong partner dito sa ating programang Ahensya de Konsensya at sa wakas. Alam niyo po ba na matagal na talaga namin pinagpe-pray, pinaplano na sila po ay aming maging partner dito sa ating radio station. Alam niyo po kung bakit? Kasi magkapit-bahay lang po kami. At dinadaanan lang namin ang kanilang opisina. Kaya talagang ginugol natin ang ating sarili kasama ng ibang staff dito para ipag-pray na hopefully maging partner kasi napakahalaga po ng kanilang ahensya, ng kanilang institusyon, lalong-lalo na doon sa mga gustong maging pulis. Kung aquellos quienes también reklamo para na magapulis. Kanino ba tayo dapat tumakbo? Syempre, sa ating agency na Napolcom. Kaya bago po ang lahat, gusto ko munang batiin muli ng good afternoon lahat ng ating mga tagapakinig. Yung iba siguro sa atin ngayon ay nagkakape para hindi makatulog. O yung iba nagsisiesta, huwag ka muna magsiesta. Makinig ka muna dito sa ating programa kasi hanggang 2:30 lamang ito. At baka marami kang mamiss. Baka hindi ka makatulog pag ikaw ay natulog ngayon. Wala kang maririnig ng mga magaganda at napaka-informative ng mga discussion natin dito. Muli po, ako po ang inyong lingkod hanggang mamayang 2:30 p.m. Makakasama niyo po ako. Ako po si Sara May Tulabing. Good afternoon sa lahat ng mga island provinces na nakikinig. Ang lakas po ng ating
signal sa mga isla like Marang-Marang. Oo, pwede na nga daw tumakbo dyan si Robin bilang mayor. Nung nabisita natin yung isla na yan, marami po tayong tagapakinig dyan. Okay, good afternoon po sa lahat ng mga tricycle driver na lumalaban ng patas. At kahit minsan, talagang meron pa ba, tiyan pa ba yung income dahil nga sa taas ng gasolina kanina pala, no? Nandun tayo sa City Hall at na-interview natin yung taga Department of Energy. Sabi nila, nanindigan naman din sila na may stock pa tayo ng gasolina. Yun nga lang, may mga pagtaas talaga ng presyo. Oo, dyan, yun yung challenge. Pero yan yung mga dapat nating malaman. Pero ngayon, eto po, nako, nagagalak. Sabi ko nga po kanina, tayo po ay natutuwa. Tayo ay masaya dahil ngayong araw na ito, simula po ngayong araw na ito, meron na po tayong bagong partner dito sa programang Ahensya de Consensya at ito po ang National Police Commission Region 9 o ang kilalang NAPOLCOM. Alam nyo po ba? Abangan nyo po lagi dahil kada first and third Wednesday of the month, sila po ay makakasama natin dito sa ating programa. Kaya hindi na po natin patatagalin pa. Hopefully nakarest ng ating partner ngayon. Kasi second floor ba yan ni siya din, no? Medyo pag ako nga hinihingal pa ako papunta dito Ating i-welcome po mula po sa NAPOLCOM 9 ang mismong Acting Assistant Regional Director, Attorney Alexis De Lima. Good afternoon po, Attorney. Welcome. Ketal to? Yan, and good afternoon po sa lahat ng nanonood at nakikinig ng programa natin ngayon. Of course, good afternoon po kay Ma'am Sara, no? Yun nga, nabanggit kanina na kami yung bagong partner ng, of course, ng community radio natin na DXAS. Good afternoon po sa ating lahat. Ayan, Attorney, kumusta po? Nakahinga na po ba ng malalim? Ayun nga. Actually, nasa ano lang naman tayo, no? Nasa second floor. Opo. But siguro dahil sa edad natin, kaya medyo hinihingal na rin. And every time na umaakyat tayo na hagdanan. Opo. Pero kumusta, Attorney? Ano po yung pakiram? Kami po, Attorney, sa part namin, masaya po talaga kami na kasi matagal na po kami dito, di ba? At matagal namin pinagpe-pray na talagang maging partner na po namin kayo dito sa ating program. Kasi ang dami dapat malaman ng public tungkol po sa inyong agency. Yes, opo. Kami rin ay nagpapasalamat, no, sa DXAS, of course, sa management and for giving us this opportunity na maging partner nyo po, and especially in disseminating, no, itong mga programa, mga services ng National Police Commission. And of course, yung NAPOLCOM naman, very supportive rin kami sa mga undertakings nyo, sa mga endeavors nyo. Kaya nandito po kami and we are also very grateful at kami natutuwa din dito sa partnership natin. Yes, at syempre gusto na rin din natin batiin pala, Attorney. Batiin po natin yung regional director natin, no? Opo, and syempre nagpapasalamat tayo and gusto din nating batiin ang boss ko, ang regional director ko, si Attorney Pablito Abad Jr. Yan. So si RD Abad ay at present nasa Pagadian City siya kasi andun yung regional office namin, but we are maintaining a satellite office here in Zamboanga City. Marami nga po talaga kayong mga aplikante ngayon, Attorney, no? Yes, dahil ongoing po yung filing period for our PNP entrance and promotional examinations. Kaya napapansin nyo po, madami yung mga pupunta dito para mag-file. Now, yung pag-file, hindi lang po dito, no? Ongoing. Kahit sa regional office namin sa Pagadian City, madami ring mga aplikante doon. And meron din kaming team na pinadala sa Holo, Sulu. No? Para doon sa mga kababayan natin na taga Holo, ay pwede rin silang pumunta doon para mag-file, para makapag-take ng exam namin this coming April 19 po. Ayun, mamaya po actually ay isa po yan sa mga tanong natin. Kaya po doon sa ating mga tagapakinig na marami ding tanong at maraming gustong alamin tungkol sa NAPOLCOM, syempre po, wag na mag-atubiling, mag-text at magpadala ng inyong comment sa ating number 0916-296-6625 o kaya po ay mag-comment sa ating official Facebook page, ang 1116 DXAS. Ayan, dyan po kayo pwede magpadala ng inyong mga messages, mga greetings o kaya po mga tanong. I-follow nyo po ang ating FB page, pati na rin po ang FB page ng NAPOLCOM 9. Attorney, no, ano po yung page natin? Yes po, ang official Facebook account po ng NAPOLCOM 9 is NAPOLCOM Regional Office 9, IX, no, yung Roman numeral number 9, no.
So please follow no yung Facebook page namin, and of course dito din sa 1116 DXIS para sa mga information na gusto naming i-disseminate at gusto nating iparating sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Zamboanga Peninsula. At ngayong hapon po, ang una nating pag-uusapan, syempre, kung may bago tayong partner, mahalaga na mas makilala natin sila ng mabuti. Kaya po pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa NAPOLCOM, no? Ito po yung gabay at bantay ng kapulisan para sa komunidad. Ano nga ba itong NAPOLCOM? Yung iba kasi nalilito, ano ba yung mataas, NAPOLCOM ba o PNP? Sino ba yung, kanino ba under na umbrella, ang PNP ba or NAPOLCOM? Malalaman po natin yan ngayon lahat. Kaya attorney, atin na po itong simulan. Kilalanin na po natin ang NAPOLCOM. Siguro po, simulan po natin, attorney, ano po ba tong NAPOLCOM? Ano po yung mandato? Function po nito? Okay. Ang NAPOLCOM, of course, mas kilala siya bilang NAPOLCOM. Pero yung NAPOLCOM na, ang ibig sabihin talaga ng NAPOLCOM ay National Police Commission, no? So yung iba nga they get confused, no? So ibig sabihin National Police Commission, kayo mga police rin ba kayo? Yan. Ang sabi rin ng of course central office namin, parating binabanggit to, kami yung mga police ng mga pulis. Yan, no? But kami po ay hindi kami uniform personnel. Yung agency namin hindi uniform. Ibig sabihin hindi kami pulis, hindi rin kami part ng mga uniform service kagaya ng BJMP, Bucor, and Bureau of Fire, and Hindi kayo other under mga DILG. uniform agencies. Kami po ay attached agency ng DILG. Yung chairman ng NAPOLCOM is the secretary of DILG. So civilian agency po kami, pero yung namin, yung authority namin over the police is provided by the 1987 Philippine Constitution, na nakalagay talaga doon that the Philippine National Police or the police force of this country shall be administered and controlled by the National Police Commission. So ibig sabihin, attorney, mas mataas kayo sa PNP. Tama po ba Yan, yun? and sila po ay under our supervision. So parang gano'n na nga po, no? And kami po ang nag-supervise. Kami po yung big brother ng PNP, and pagdating sa disciplinary authority, yun nga, sinasabi nila, binabanggit nila, kami yung pulis ng mga pulis. So, kung merong mga pulis na who will commit mga irregularities, no? So, NAPOLCOM will come into the picture and will have to exercise our mandate to investigate and eventually discipline erring police officers, especially yung mga police officers na merong mga ginawa na in violation sa mga existing rules and regulations natin. Okay. So ibig sabihin po ba, attorney, pag may reklamo kami sa police, huwag kami pupunta sa PNP? Diretso na lang po sa inyo para mas safe? Alright. Pwede naman po kasi may mga disciplinary mechanisms din yung PNP. Andyan yung Internal Affairs Service nila, andyan rin yung R7 nila. So, meron din silang disciplinary mechanism. Ibig sabihin, kung gusto nyong ireklamo yung police, no, pwede rin kayo pumunta sa PNP mismo. However, nandito rin naman yung NAPOLCOM. No? So, should you decide na ireklamo or i-file yung complaint with the National Police Commission, very accommodating po kami, no, sa mga kababayan natin na gustong, merong gustong ireklamo laban sa ating kapulisan. We will entertain, and yan talaga yung mandato namin, no? We will accommodate and we will conduct investigation to determine culpability ng ating police officers. Pero attorney, yung starting po, yung time na kailan kayo pumapasok sa buhay ng isang pulis, doon nagsisimula sa pag-hire. Hanggang saan po yung ending nyo? Tama po, hanggang retirement. And in fact, hanggang pagpensyon, nandyan po si NAPOLCOM. So yun yung role ng NAPOLCOM kay PNP. Pag recruit, so nandyan kami dahil kami po, we sit as the vice chair doon sa recruitment board, no? And then, pagdating sa promotion, andyan rin po kami, co-chairman po ng promotion and selection board ng PNP. So, merong mga nag-apply for promotion ng mga pulis, andyan rin kami. Ina-assess namin, evaluate natin yung mga requirements nila, and if they are truly qualified to be promoted to the next higher rank. Now, pagka nasa serbisyo naman sila, gusto nila magpa-promote, kailangan din nila mag-take ng exam namin. And aside from that, aside from taking our examination,
pag may mga ano rin sila, yun, pag may mga yung reklamo laban sa kanila, andyan din kami. Pagka-retire nila, pag kailangan kumuha ng clearance, nandyan na naman si NAPOLCOM, no? And pag ang pulis ay for some reason, no, na matay, tapos service connected yung cause of death, no, namatay yung pulis while on active duty opo, pa. nasa duty. Alright. Si NAPOLCOM naman ay magbibigay ng death benefits dun sa surviving heirs ng nating pulis, no, ng ating kapulisan. And then itong surviving heir ay makakatanggap ng monthly pension from NAPOLCOM, no? Kung yan ay surviving spouse, lifetime habang nabubuhay ang surviving spouse, pero kung yan naman ay minor children, up to the age of 18 years old, makakatanggap sila ng pension from NAPOLCOM. Kaya pala na-observe ko, attorney, kahit dati pa sabi ko, bakit iba ang yung respeto na binibigay kahit yung mga nakikita kong familiar? Opo, dahil pala kayo ang bahala sa kanilang promotion. Yes, Oo. yes. No? Yung respect nandun po, minsan nga po nadadamay ko, good afternoon ma'am. Sabi ko, isip ko, baka akala nila part ako ng NAPOLCOM. Opo, yun, no, nakakatuwa naman na ganito po yung ating mga kapulisan. It goes to show na we are able, no, to eto nga yung ano natin, yung objective natin to professionalize talaga itong Philippine National Police, no, especially yung mga miyembro nila. So nakakatuwa, no, na marinig na kahit kayo pag kayo dumadaan dito sa may hallway, no, they will greet you, ma'am, good morning po. At yan po yung in-expect talaga natin sa ating mga kapulisan, na maging courteous sa ating mga kababayan, no. Ayaw natin na ang isang pulis ay abusado, ayaw natin ang isang pulis ay kinatatakutan ng ating mga members of the community. So, attorney, from patrolwoman, patrolman, hanggang mag-chief PNP, under po yan sa inyo? Yes, no, the entire police organization is under the supervision and control of the Philippine National Police, rather of the National Police Commission. So, etong buong PNP, itong buong police organization, no, being supervised by the PNP, being supervised by the NAPOLCOM, and yung part of the supervision is yung providing for policies. Kami yung taga-formulate ng policies to be strictly observed or to be strictly followed by the Philippine National Police. So, pwede rin may mga amendment, kayo po yun, mga Yes, ganyan. kami po. Kahit sa uniform nila, Okay. uniform nila, based yan sa standards provided Ng by NAPOLCOM. Yung police station, yung design ng police station, standard din po yan. Kaya kung napapansin nyo po, makapunta kayo sa probinsya, may Yes. makikita kayong mga police station, uniform, standard. In fact, yung color, yung design, lahat yan approved by the National Police Commission. In fact, kahit rin yung baril, no, meron ding standards provided by the NAPOLCOM, at hindi sila pwedeng gumawa ng sariling design na police station, bumili ng baril na hindi ayon sa standards ng National Police Commission. Okay, so mas klaro na po talaga ano ang role ng NAPOLCOM sa buhay ng PNP. Opo, nagsimula sa pag-hire hanggang kung kayo po ay may mga matanggap na mga reklamo, pwede rin nila kayo tanggalin sa inyong sa inyong posisyon, no? And hanggang sa ayaw man natin, pero hanggang sa mamatay, andyan pa rin ang NAPOLCOM. Yes, no? Oo. So from recruitment hanggang retirement at hanggang pag namatay na, yan, pensioners pa rin sila ng NAPOLCOM. Kaya yung kliyente namin dito sa office, kung papansin nyo, may mga pupunta dito na nakaputi, yan yung mga civilian na gusto palang magpulis. Meron din kayong makitang kliyente dito na nakapulis uniform na. So ibig sabihin, eto na yung mga pulis na pero gustong magpa-promote, or yung iba kumukuha ng clearance from NAPOLCOM. At meron din kayong makikita dito na misis, no, pupunta dito kasama yung anak, yan yung mga pensioners namin. Yan yung mga surviving heirs nung pulis na namatay while on active duty. Tapos, and then, attorney, no, dahil po tayo ay nakakarating hanggang ng Sulu, hanggang dito sa Region 9, and naaabot po natin yan, saan po ba yung mga regional or mga satellite po ninyo? Yan. Mga officers? Dito sa Zamboanga Peninsula, kasi po yung jurisdiction ng NAPOLCOM Regional Office 9 ay buong Zamboanga Peninsula, no? So dito sa Zamboanga Peninsula sa Region 9, yung regional office namin ay nasa Pagadian City. Alright?
And we are maintaining a field office dito or parang satellite office dito sa Zamboanga City. Now, bakit we are establishing our presence here in Zamboanga City? Dahil nandito yung regional office ng PNP, no, yung Police Regional Office Sa 9. RSAP. Yes. And all the more na kailangan yung presence namin dito dahil yung Sulu is now part of Region 9. Yan. So, yung mga kababayan natin from Sulu, kababayan natin ng from Isabela kasi from Region 9 yan sila. Kababayan natin from Zamboanga City, no, whether police yan, civilian or yung byuda ng isang pulis, eh hindi na nila kailangan pumunta pa ng Pagadian City para makipag-transact sa office namin dahil kung ano man yung transaction, no, na pwedeng ibigay ng aming regional office ay kayang-kaya rin naming ibigay dito sa satellite office namin. Pero may plano rin po ba tayo, attorney? Siyempre, iba pa rin po talaga pag nandun tayo sa Sulu, no? May office din po sana tayo doon para yung travel period, yung pera, lalo na ngayon ang gasolina, medyo mahal. May plano po ba tayo na maglagay din doon ng tao? Yan, nag-usap kami ng regional director namin, si Attorney Abad, no? In fact, meron na kaming mga provincial office doon sa Zamboanga del Norte, meron kaming provincial office doon at meron kaming personnel doon na nagre-report every, I think on a rotation basis, Thursday or Friday, no? And meron din tayong provincial office sa Zamboanga Sibugay, no? Yung lawyer Sa namin, Ipil po ba si yan? Attorney Jimson Rodriguez sa Ipil, siya yung nag-report doon every Thursday. So kahit pa paano, may presence naman din tayo doon. But if ever na pag wala kaming personnel doon, no, pwede naman nila kasi meron kaming parang liaison officer, merong police doon, no, na if ever na meron silang reklamo or meron silang kung anong documents na gustong ipareceive, pwede naman iwan lang muna doon, no, habang wala pa yung personnel namin dahil nandito sa Zamboanga City or nandun sa regional office. But if they really would want, no, to avail of those services na yan, halimbawa nagkataon na walang personnel doon sa provincial office namin, ay pwede po sila pumunta sa regional office or dito po sa Zamboanga City office namin. Oo, konting pagtitiis lang. At Yes. balang araw ay makakapwesto rin sila ng maganda dyan sa inyong mga lugar. Yes, no? yes. Ganyan naman po talaga pag police din, di ba, attorney? Kailangan mapagpasensya. Kaya kung wala, sino ito pasensya lang daan na travel, paano na lang yung maximum tolerance na kailangan talaga pag isang police? Yes, totoo po yan. Practice agad. Yes, at yun kami po mismo, no, na nakita namin yon na kaya nga nag-establish po kami ng office talaga dito sa Zamboanga City kahit na na-transfer na ang lahat ng mga karamihan ng mga regional offices from Zamboanga ay na-transfer na sa Pagadian. In fact, isa din yung office namin doon, but we opted to maintain a satellite office here para hindi mahirapan yung mga kababayan natin. And nabanggit nyo kanina, tinanong nyo yung possibility na magkakaroon ng provincial office sa Sulu. Yun, napag-usapan namin ni Attorney Abad, no? And possible, no, na magkakaroon kami ng provincial office dyan sa Sulu. At meron ding personnel na magre-report dyan from time to time para ma-accommodate naman, no, yung mga concerns ng ating mga kababayan dyan sa Sulu. Maklaro ko lang po, attorney, ang NAPOLCOM po ay government po ito, tama? Tama po. This is a government agency, no? And ano siya, attached agency ng Department of the Interior and Local Government or DILG, at yung chairman namin is the Secretary of DILG. Ayun. At syempre dahil nga ang NAPOLCOM ay kanilang minamanage ang mga PNP, bakit nga po ba, attorney, mahalaga or ano po ba ang kagandahan kapag ang isang individual ay maging kasapi po ng ating mga kapulisan? Ano ba yung mga benefits na pwedeng makuha dyan? Of course, no. In fact, madami na sa ating kababayan ngayon ang gustong pumasok sa PNP. And gusto ko na rin, no, I'd like to take this opportunity na in fact bukas magkakaroon kami ng conference sa Police Regional Office 9. Pag-uusapan namin yung upcoming recruitment ng PNP dito sa Zamboanga Peninsula, at for Region 9 nabigyan tayo ng 272 na quota. Yes. 199 yung tinatawag na attrition quota and 73 yung regular quota. Pero ipaprocess yan sila sabay-sabay. So 272, no, you can just imagine 272 slots, ibig sabihin 272 pagkakataon, no, para magkaroon ng stable na trabaho yung mga kababayan natin dito sa Zamboanga Peninsula. And not only stable,
yung trabaho na ito, dahil nasa government sila, ito rin ay masabi natin na well paid din yung ating mga kapulisan, dahil yung entry level, yung patrolman, no? Pagpasok pa lang nila sa PNP, ang basic salary nasa mga 30,000 na po, and kung gross yung pag-usapan, nasa mga 35 to 36,000 Monthly. pesos monthly ang matatanggap ng isang bagong recruit police, no? Naka-out-taking pa lang yan. Naka-take out pa lang. Patak na agad. Pagka-take out pa lang, tama po yan, no? Papatak na kagad yung metro, so to speak, ng salary nila. At while they are undergoing training, dito lang po sa Regional Training Center dito sa Pasunangka, sa Zamboanga City, while undergoing training, ay, yan, tumatakbo na yung metro ng salary nila. And after a month, yung after undergoing yung training and upon complying with certain requirements, ay makakatanggap na sila ng sinasabi kong 30,000 plus na sahod bilang isang patrol. Yan po yung after. Pero dapat maintindihan, after 3 months po ba yung attorney, no? Kahit nakapatak na ang metro, after 3 months pa naman din nila makukuha yun. More or less, no, mga ganyan, dahil nga kailangan pang merong makomply ng mga requirements. And once na-comply na yung mga requirements, syempre, i-release na sa kanila yung sahod nila. But of course, while nandun pa sila sa loob ng training center, ay wala naman silang gastos. Dahil libre naman kung yung saan sila matutulog, no, sa loob ng kampo. And even yung nila, may budget yan para dun May sa... subsidy for food. Yes, para sa pagkain nila. No? So wala silang gastos doon. And yun, after few months, upon completion ng mga requirements, ay makukuha na nila yung sahod nila. Dahil sila nga ay isang pulis Ganap na. At ng isang government ganap employee. miyembro ng ating Philippine National Police. Kayo po ay ganap na pinapasahod daw umano. Hindi daw, pero talagang totoong sinasahuran kayo ng buong masa. Tama po, no? Yun nga, lahat ng mga taga-gobyerno, sinasabi natin yan, yung sahod natin ay galing sa ating mga kababayan, mga mamamayan, no? Dahil taxpayers money yan. Diyan kinukuha yung pangsahod sa ating mga empleyado ng Pero gobyerno. taxpayer naman din po kayo. Taxpayer at ang ating naman mga din po. pulis. Kahit yung mga kapulisan natin ay Yes. nagbabayad din po ng tax. Opo, kaya minsan pwede rin silang mag-outburst. Pero attorney, yung kagandahan po sa PNP, nung nag-uusap po kasi tayo, nung nagmi-meeting tayo, wala po talagang lugi, no? Kasi kahit po may disability time na or mamatay po, may nakukuha pa rin talaga. Iba pa po sa NAPOLCOM, iba pa, tama po ba? Iba din sa PNP. Tama po ba yung pagkakaalala ko or mali po ako Opo. ng memory? Opo, actually at one point naging doble talaga 'yan, Oo. no? Although nakita ng natin ng Commission on Audit, no, na hindi pwede doble pala, no? So ngayon ang pension is if namatay while on active duty, ibig sabihin namatay while police pa, nasa serbisyo pa, yung pension manggagaling kay NAPOLCOM. Pero pag namatay, pagka-retire na ng police, namatay siya kasi yung retirement age ng police is 56. Pero as early as 40 years old, 45 years old, makapag-retire na siya for as long as nakapag-render siya ng at least 20 years in service. Pag nakapag-retire siya, ang pension naman ay from PNP. PNP. Yan. Pero lifetime ng pulis yan. So kung nag-retire siya, let's say optional retirement ang tinatawag natin, nag-retire at the age of let's say 45, no, after rendering 20 years in service. Makakatanggap siya ng pension for as long as nabubuhay pa siya. And if ever namatay siya at the age of 60, yung pension na yun ay matatransfer na naman sa spouse. Hanggang buhay. Hanggang buhay din yung spouse. So habang nabubuhay pa yung spouse, may pension pang natatanggap ang asawa, yung wife spouse. or yung husband. Yes, Opo. Pero yes. attorney, yung same amount na nakuha nung PNP, yun po yung same amount na matatransfer. O May deduction ng konti? may konting deduction Oo. lang kasi na to tinatawag na na-transfer na, no, na-transfer na. So merong konting deduction. Pero ang kagandahan lang dahil once nag-increase yung sahod ng mga active na members of the PNP, ibig sabihin yung mga nasa serbisyo pa, nag-increase yung sahod nila. Yung mga pensioners mag-i-increase din yung sahod. Yung rather not sahod, yung pension. Oh! Yes. So, Pero dapat buhay pa po siya.
dapat buhay pa po yung pensioner. Oo. Whether yung pensioner na yan ay yung pulis mismo or whether yung pensioner na yan ay yung Yung naiwanan niya. na misis niya, Naku, na byuda. Mm-mm. So, yun yung kagandahan. Oo So, nga po. kung merong increase, may increase din sila. Yan. Paano man to kung Mark Manda si pulis? Yes, Bien bonito, napaganda ng yung natin, yung compensation Yes. package and benefits sa ating mga kapulisan. Ayan. Mhm, Naku, oras po natin 1:58, no? At marami pa po tayong gustong itanong tungkol po dito, attorney. Pero, syempre, kailangan muna natin mag-break sandali. Huwag po kayong aalis sa ating mga tagapakinig. Simulan nyo na po ang pagte-text sa atin or pag-comment o pagtanong po ninyo at babasahin po natin yan at ipagpapatuloy po natin ang ating usapan pagkatapos lang po ng ilang paalala. At syempre, magbabalik po ang Ahensya de Konsensya kasama ang Napolcom Regional Office 9 dito lamang sa 1116 DXAS, your community radio. Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark. Nako, wag mo na munang isaksak baka mapano ka pa. Wag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na. Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo. Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable. Oo, sige Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo bang higit 500 bata ang namamatay kada taon dahil sa road crash? Kaya para iwas disgrasya, narito ang ilang road safety tips. Stop, look, and listen. Bago tumawid, palaging huminto para tumingin sa kanan at sa kaliwa. Tingnan at pakinggan kung may parating na sasakyan. Huwag maglaro sa mga kalsada. Hindi safe maglaro sa kalsada dahil sa mga sasakyan na dumadaan at baka masagasaan ka. Huwag mag-cellphone habang naglalakad. Kailangan ng buong atensyon kapag naglalakad sa daan. Baka madapa o masagasaan kapag nagse-cellphone. Tumawid lang sa tamang tawiran. Para palaging safe, sa pedestrian lang tayo dapat tumawid.
Hawakan ang kamay ni daddy or ni mommy kapag nagtatawid sa kalsada. Tuwing tatawid ang mga bata, mas mabuting may kasama ang matanda. Tandaan, para maiwasan ang aksidente, maging responsable sa daan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 1116 DXAS Radyo Komunidad. Panyera, ko sa man to taase kon ese magagalamiton ta aregla to na dituyo bag. Anda ba to man camping? Panyera, ta preparayo ko na dimyo go bag. Importante especialmente na ora del emerhensya, por ejemplo ya lang si Ayman Baha, kabar, nesesita kita evakwa. Tupaw tu panyera, pero kosa ba debe elaman deste? Importante kita kontene dito yung go bag mga essential items como el agua y ready to eat comida, preferable bastante para na 3 dia. No tamen olvida con el first aid kits, personal hygiene items como con el toothbrush, toothpaste y otros pa mga sanitary supplies. Asigura que tiene tamen tu flashlight, kandela, lighter o posporo, whistle o pito, portable radio y extra batteries. Siyempre, no olvida ko na dituyo mga importante dokumento. Asigura que hindi ay muha adentro del dituyo bag. Prepara tamen ko na dituyo raincoat y botas. Pero panyera, pwede ba tamin yung include sleeping bags, imanta, pati at tamin magakamisa? Si, basta asigura lang tu que hindi gayod bien pesaw dituyo bag. Para libyano lang si ay kargaya tu. Sige, preparaya tamin nyo con el dimio go bag. Kay mas bueno kel kumpiyansa kita kaya prepara kita. Kontra asusta kita, liga na ora kay palta di aton preparasyon. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. At muling nagbabalik ang programang Ahensya de Konsensya. Kasama pa rin po natin ang ating bagong partner dito every first and third Wednesday of the month, ang Napolcom Regional Office 9. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing, at kasama ko pa rin po dito sa ating studio live si Attorney Alexis De Lima, ang Acting Assistant Regional Director ng Napolcom. Attorney, good afternoon po muli. Welcome Yes, back. good afternoon po muli sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng programa natin because I believe live din tayo sa Facebook page natin. Opo, at yun nga no, sa ating mga tagapakinig, yung ngayon lang nagbukas ng kanilang radyo o nakatutok sa ating Facebook, pinag-uusapan po natin yung mismong agency o itong Napolcom po. Sino po ba ang Napolcom? Ano ba ito sila? Ano yung power nila sa ating mga PNP? Ang ating topic ay tungkol sa Napolcom, gabay at bantay ng kapulisan para po sa ating komunidad. At kanina, nalaman na nga natin na ang Napolcom dito po under yung PNP. Sila yung umbrella, sila ay yung PNP ang sa baba po. At napag-usapan na rin natin, attorney, yung mga benefits no ng once yung tao ay naging part ng PNP. Pero yung tanong po, sino po, short lang siguro attorney no dahil short din ang ating time, ano po ba yung mga, sino-sino yung mga eligible po ba para maging PNP? Yan. Ito po, yung mga pwedeng mag-apply sa Philippine National Police. Unang-una yung edad, no? Yung edad nila is at least 21 years old but not over 30. Yan. So, 21 to 30, yan yung mga pwedeng mag-apply. Now, may mga nagtatanong, okay lang po ba pag may asawa na? Okay lang po ba kahit na may anak na? The answer is yes. So, pwede pa rin mag-apply kahit sila ay pamilyado na, may anak na. Basta pasok pa rin dun sa age. Yan, yun yung age limit natin hanggang 30 lang. Next,
And pagdating sa educational attainment, kailangan baccalaureate degree Mhm. holder, no? So ibig sabihin ito yung mga Nakapagtapos ng 4 years. nakapagtapos ng 4 years, no, or Mhm. 5 years as the case may be, no? Basta importante they were able to earn or obtain a bachelor's degree, a baccalaureate degree. Mhm. Next, kailangan eligible sila, no? So whether yung eligibility nila is conferred by the PRC, Mhm. yan, yung Professional Regulation Commission, whether sila ay licensed teacher, licensed criminologist, nurse, Mhm. yan. So eligible sila, ibig sabihin pwede sila mag-apply. Next is, kung hindi naman sila licensed teacher, wala silang PRC eligibility, pero may civil service eligibility sila professional, Mhm. pwede rin silang So mag-apply. yung sub-pro po, Hindi po pwede. Kailangan mag-pro. proceed muna kayo sa professional Tama po, exam. no? Now, if halimbawa kung wala talaga silang PRC eligibility, wala rin silang civil service eligibility, eto na po yung mga kliyente namin, yan yung mapupunta dito sa office namin to take the NAPOLCOM eligibility or yung tinatawag namin na PNP entrance examination. Na Yan. nangyari na po this year po. Tama po ba, attorney? Mangyayari pa lang this mangyayari. April 19. Eto na po yung Ito sa na April po yun. 19. Yan. So, ito na po yung mga pupunta dito na nag-file dito sa Mhm. office namin. No? They are filing. No? Pinaprocess namin yung application nila to take our PNP examination this coming April 19. Pero yung pagproseso po para makatik ng exam, ginagawa po ba na ngayon or tapos na po yung online? Yung online, yun lang yung para sa schedule. Okay. Now, after pag makuha na nila yung schedule, pwede na silang pumunta dito sa office. Now, tapos na po yun, no? But the good news is, dun sa mga hindi nakapag-online, hindi umabot dun sa cut-off para mag-online register, nag-open po kami para sa mga walk-in applicants hanggang bukas kasi holiday tayo sa Friday. Opo. So again, we would like to take this opportunity i-announce sa ating mga kababayan, no? Lalong-lalo na sa buong Zamboanga Peninsula, whether kayo ay malapit diyan sa Sulu kasi nandyan yung team namin sa Holo Sulu, sila hanggang next week pa, no? So pwede kayong pumunta doon, dalhin nyo lang yung mga requirements nyo at pwedeng i-process para makapag-exam kayo. Kung nandito naman kayo, malapit kayo dito sa Zamboanga City, pwede kayo pumunta dito sa office namin sa Veterans Avenue at hanggang bukas po yung processing namin dito para sa mga walk-in applicants. Ibig sabihin, ito yung mga hindi nakapag-register online. Nonetheless, we will still accommodate them, no, if they would want to take our examination. Kasi sa Friday po ay holiday din, kaya bukas po yung last. Bukas po yung last day dito sa Zamboanga City Exam Center. Yan. Pero sa Sulu, hanggang next week pa. Hanggang next week pa. Pero applicable po ba sa inyo, attorney, yung 4-day work lang? Opo. Nag-start na po kami last week, yung 4-day work week. But every Friday, mayroon kaming parang tinatawag na parang skeletal force na personnel, no, na nag-report pa rin dito on a rotation basis. So hindi pa rin nagko-close talaga yung office namin tuwing Friday kasi merong naiwan mga personnel para doon sa mga urgent na mga concerns sa ating mga kababayan. Okay, so ibig sabihin Monday to Friday pa rin talaga kayo pwedeng mag-entertain. Yes. Although yung natin, yung filing, pag gusto nila mag-exam, hanggang bukas na lang yon, no? So, wag na nila antayin yung Friday or next week unless kung sila ay taga Sulu. Kasi sa Sulu, hanggang next week pa, Friday, hanggang 27 pa ang filing doon. Okay. Ito naman po yung pinaka-hihintay din siguro na tanong. What if pag pulis po ang kanilang gustong ireklamo? Yan. So, paano po ba yung protocol? Saan po? Opo, nabanggit nga natin kanina sa isa sa mandato ng NAPOLCOM ay yung pag-discipline sa ating mga police officers. So, meron kaming tinatawag na disciplinary authority over the PNP at meron din kaming adjudicatory power. Ibig sabihin, we will conduct investigation and if based on our investigation nakita natin na culpable yung police officer, then we will have to impose sanction against this police officer. Ano yung sanction? Pwedeng suspension, pwedeng demotion, 1 rank, and pwedeng dismissal from the service. Now, ang tanong,
paano ba? Ano ba yung pwede nilang gawin? Paano ang pag-file ng complaint against a certain police officer? Now, pwede po silang pumunta dito sa office namin sa Zamboanga, pwede rin sa regional office sa Pagadian, kahit na walk-in lang, no? Kami ang tutulong sa kanila, pero we would appreciate or we would advise na pagpunta nyo dito, kung pwede, meron na kayong dalang mga ebidensya, no? Kung halimbawa, for some reason, no, naging biktima kayo ng, let's say, physical abuse, no? Kung halimbawa, kasi ito, madaming pupunta dito, spouse, asawa, no? Tapos hindi naging maganda yung relasyon nila, no? Yan, vowsy. So, pagpunta niya dito, dala-dala na nila yung medical legal report, dala-dala na nila kung ano yung mga ibang ebidensya, dala-dala nila yung witnesses. Yung iba, meron ng complaint affidavit. Then, pwede, tanggapin na namin kagad yun. Kung wala pang complaint affidavit, ina-assist naman din namin sila para makapag-file sila ng complaint laban doon sa pulis na yon. So, pero yung mga, usually, ano po ba mga nirereklamo sa mga pulis natin, attorney? Yan, may mga, yung mga domestic abuse, no? Vowsy cases, o daming mga ganyan nagrereklamo dito. Meron din naman yung mga irregularities in the performance of their duties. Halimbawa, yung pag-aresto, or halimbawa, bigla na lang pumasok doon sa bahay, wala namang search warrant. Walang warrant. Yan, yung mga ganong mga instances. So, madami dito, no? Madaming mga reklamo kaming natatanggap laban sa ating mga kapulisan. Ang ano lang din namin, ang assurance namin, not only to yung mga complainant, but even to our respondent police officers, ang assurance lang namin that we base our investigation, we base our decision on merits, no? Merits based po talaga tayo, no? So, depende talaga sa ebidensya yan, depende rin talaga sa allegation kung merong mga ebidensya that would support your allegation. Then, if the evidence would warrant for the imposition of sanction, then we will impose sanction. But if the evidence is not, masabi natin na substantial, no? Kulang yung ebidensya, then we have no other recourse, but we will have to also dismiss the complaint. Pwede rin po, attorney, police din mismo ang magreklamo sa kapwa police. Pwede, nangyari na yan, no? In the past na police woman, inireklamo yung kasamahan niyang police, no? Again, yung allegation at that time, parang sexual harassment, no? So, yun, inimbestigahan naman din natin yung police na yon. So, pwede kahit kapwa police, no, ang magrereklamo doon sa kasamahan niya. At ano po yung assurance natin, attorney, na sa mga complainant din ay talagang walang magiging bias po yung ating judgment or pag-entertain sa mga kaso? Yes, yan lang din yung assurance talaga namin, no, na we would want to preserve, no, the integrity of our office, no, especially yung authority binigay sa amin to discipline police officers, no. So, eto lang masabi ko, in the several years that I've been with the office, no, masabi ko madami na rin kaming mga na-recommend for the dismissal of police officers, at madami na rin, no, na-dismiss ang aming opisina, no. Madami na rin ang mga sanction na impose sa ating kapulisan. May mga na-dismiss, may mga na-suspend, at mayroong mga na-demote, no, based on syempre the evidence that were presented, or pieces of evidence that were presented by the complainant. Dito naman po tayo, attorney, sa police operational procedures. Paano po natin binabantayan na talagang sinusunod po nila ng mabuti ito pong POP po? Ano po ba ito? POP? Tama po. POP. Opo. POP. Yan. Yung police operational procedure, yan yung parang Biblia ng ating kapulisan, no? So dapat guided sila by the operational procedure as provided under that POP. Yan, yun nga. If ever merong irregularities, no, kami mismo pwede kaming mag-conduct ng motu proprio investigation. Ibig sabihin, hindi na namin antayin na meron pang complainant na pupunta dito sa amin para magreklamo. And especially, recently lang, yung may mga pinopost na nagba-viral, merong mga insidente dito sa Zamboanga Peninsula na through Facebook post lang, nag-viral at involved ang isang pulis, agad-agad, no, nag-conduct kami ng motu proprio, tinatawag na yung motu proprio investigation. At ongoing na yung investigation na yun. Yun po ba yung nag-evade ng Tama checkpoint? Tama po. Yung isang pulis na sa isang, parang merong checkpoint yung ating another LTO. government agency, yung LTO.
Totoo po yan. So, yun, subject na investigation namin. So, hindi na kailangan na meron pang magreklamo. Kami na mismo ang tinitingnan namin, no? To make sure na itong mga pulis, sumusunod sila doon sa operational procedure, and they would always and should always conduct themselves properly, no? In the event na meron silang ginawa na that will constitute conduct unbecoming of a police officer, again, whether they like it or not, ay kami ay mag-iimbestiga. We will come into the picture and we will really have to exercise our mandate to discipline police officers. How about po yung ano natin, attorney, mga refresher course? Kasi di ba nagkaroon din po ng, under po ba pa rin yan sa inyo? Like for example, last time kung nalaman nyo po yung parang sinabi niya na reckless imprudence resulting to homicide, yung nangyari sa kotse na may tumalon na estudyante, nagkataon yung kotse ay nakadaan na talagang naipit niya, yun ang sinabi ng pulis. Ano po yung reaction niyo pag ganyan? Yan, totoo po yan, no? Kaya nga kami, every time na ini-invite kami ng PNP na mag-conduct ng lecture sa ating mga kapulisan, no? So, ina-accommodate talaga namin yan, yung mga request na ganyan. Dahil totoo yan, no? Yung PNP, syempre kailangan na up-to-date sila sa ating mga existing laws para kagaya ganyan, pag may mga interview, kasi on the spot, do. So, minsan din, yung mga police on the spot, napipilitan din sila na syempre, based on their perspective, based on their honest to goodness assessment, ito yung nababanggit nila, no? Na sometimes, syempre, makita ng mga kababayan na, uy, parang mali yung police doon sa nabanggit niya na ganito, na sa perspektibo niya, ito ang kaso may yan, ito yung kaso, ibig sabihin may kasalanan pa yung nagmamaneho, yung motorist, no? So, yan, tayo rin every now and then, no, nagkakandak talaga tayo ng lecture sa ating mga kapulisan. Dahil nga, naniniwala din kami na kailangan, no, na from time to time merong refresher ang ating mga kapulisan, no? Dahil syempre, kung nasa mga 5 to 10 years in the service na, baka tapos assign lang dyan sa traffic, so wala nang time mag-aral, mag-browse. So, kaya meron tayong mga refresher course, may mga orientation, may mga workshop, and in fact, meron din silang mga mandatory schooling para sa ating mga kapulisan bago sila ma-promote to the next higher rank. Ako naman, to be fair naman po, di ba kahit tayo, like example, ikaw ay teacher, hindi naman lahat alam talaga ng teacher. So tayo din ay nagmamasteral, nagdo-doctorate. Pero syempre, nandun pa rin yung sense of responsibility na dapat as much as possible and knowledgeable tayo. Kasi yung mga media kayo, bigla na lang talaga itututok sa'yo ang mic. So kapag may sabi ka, buong sambayan ng Pilipino ang sasabay-sabay magbabash sa inyo. Kaya di ba po, attorney? Tama po. Kaya minsan tinitrain natin yung mga kapulisan, no, na if ever na wag ma-pressure kung andyan na yung media, no, kung sa tingin mo naman na you are not vested with the authority to make the pronouncement, it is always safe to say, no, I am very sorry, I cannot comment at this point because I am not vested with that authority to make that pronouncement, no. So we'll have to await for my superior, for my commander, of siguro may chief of police to make the official announcement. Yan. So, pag ma-pressure, no, dapat minsan rin tayo, no. Minsan ang kapulisan, dahil nga siguro hindi sanay na may media, tapos biglang may magtatanong ng mga media practitioners natin, Mr. Police Officer or Ma'am, ano ba yung kaso? So, medyo nape-pressure, di nakakapagsabi siya ng siguro hindi naman niya. Yun memorize na lang agad sa video. Yan. So, pwede naman na medyo safe lang yung answer. Pasensya na po, ongoing pa yung investigation. Hindi pa ako makapagbigay ng official pronouncement ngayon kung ano yung ikaso natin doon sa, ano yung possible na case na pwedeng i-file doon sa ating motorista. Pag-aaralan pa po, iniimbestigahan pa po ito. Yes. Attorney, meron po tayo dito comment. Galing po kay Ma'am Mife. Good afternoon po sa inyo. Pwede po ba mag-apply? Pwede ba yung man-apply si hindi mataas, maliit lang ang tao? Okay, siguro height. Yan, height, no? Ganito po, kung medyo alanganin po sa height yung aplikante, kasi meron na tayong bagong batas na binaba pa yung minimum height requirement, no? Binaba pa, no? And from 5'2" and 5 flat, no? Ibig sabihin, dati 5'4" at saka 5'2". 5'4" sa mga kalalakihan at saka 5'2" sa mga kababaihan. Ngayon, binaba pa. Nag-adjust pa. No? Dahil nga,
ang sabi ng ano natin na Kasi yung mga Pinoy po ay ano po talaga tayo, hindi naman tayo matatangkad, no? So, yung lahi natin, ayan lang, sakto lang. Oo. Average of mga 5'5", 5'6", 5'7", pag mga 5'10", matangkad na ngayon, Yes. di ba? Kaya nga, yung mga ano natin, yung mga basketball player natin dito, mestizo yan, no? Para matangkad. Kung Pinoy talaga yan, ay nasa mga 5'7" lang yan. Opo. So, pag medyo alanganin siya sa height, I would advise, no, pwede siya pumunta dito sa amin or pwede rin pumunta siya doon sa Camp Batalya, doon sa RRSU. Andun yung official na ginagamit na machine para i-height yung aplikante natin. Now, pag under height talaga siya doon, so ibig sabihin yun yung official, under height siya. Pwede siya pumunta dito sa amin para mag-apply ng height waiver, pero yung requirement for the height waiver ay kailangan member siya ng cultural, meron siyang cultural membership sa mga tribes natin. For Muslim, walang problema kasi pwede silang tausug, pwedeng niyakan, pwedeng sama. So, meron silang cultural membership, no? So, pwede silang bigyan ng height waiver kung below the minimum height requirement. Para naman sa mga non-Muslim, dito sa Zamboanga Peninsula, meron tayong tribo for non-Muslim, yung tinatawag nating Subanen. So, kung miyembro sila, hindi mismo sila, pero kung merong tribal lineage, so to speak, no? Ibig sabihin, yung lolo niya pala ay Subanen, at matrace yun at masertify yun ng tribal chieftain, mag-i-issue naman ng certification ang NCIP, yung National Commission on Indigenous Peoples. Yeah, no? opo. Once nag-certify sila na ikaw ay may dugong Subanen, okay. yan, so kami po ay mag-i-issue ng height waiver sa inyo. Pero bakit nga po ba, attorney, kailangan may cultural background pa po? Dahil sila raw po talaga, ang rationale dyan, sila raw po talaga yung native ng Pilipinas. Etong mga tribo na ito. Kaya hindi tumatangka. Yan. So, sila talaga yung, dahil sila yung mga maliliit, no? So, yan, yung mga Subanen, yung mga sila daw yung maliliit. So, etong mga walang tribo, eto daw yung mga nalahian na. So, baka yan na po yung bilong sa stunting. ay, ano pala yan, no? Bago lang. Actually oh. po, actually dito rin partner natin ang National Nutrition Council. Actually, hindi naman po daw talaga dapat bansot ang mga Pinoy. Pero dahil nga lumaki na kulang ang nutrition sa katawan, kaya po hindi po hindi po masyadong tumangkad. Ayan. Pero baka no? Hindi naman sa magrereklamo. Pero dapat siguro may health reason na din kasama. Ayan. Baka sabihin, ay hindi po. Genetics yan. Malilit po talaga yung nanay ko. Parang sinasabi nyo, malnourished ako nung bata ko. Di ba? Baka madaming magre-react. Magre-react. Yun ay statement ng NNC. Okay. Sabi, hindi naman kami malnourished nung bata. Kompleto naman kami sa vitamins. Pero sadyang lang talaga, malilit yung magulang ko. Kaya ito lang din yung height ko. Cute, di ba? Cute. Ayan po, oras sa 2:25 na ako. Naging masaya po ang ating kwentuhan ngayon with Napolcom. At marami pa pong ganito na mga episode. Abangan nyo lang po kami every first and third Wednesday of the month. Makakasama po natin ang Napolcom. At syempre sa ating pagtatapos po, attorney, saan po sila pwedeng tumawag, mag-text o mag-message yung mga listeners natin kung may mga urgent po silang tanong o kaya kailangan ng tulong mula po sa inyong opisina. Alright. Para doon sa mga kababayan namin, again, those who would like to avail of our services, no? And pwede kayong unang-una, pwede kayo pumunta mismo dito sa office namin. Again, dito sa Zamboanga Peninsula, may satellite or Zamboanga City office kami. Dito sa Zamboanga City, dito lang kami located sa Veterans Avenue, Fidco Building, kapitbahay namin, ang 1116 DXAS. And of course, kung kayo po ay nasa Zamboanga del Sur, andyan naman po yung regional office namin sa Pagadian City, no? Andyan yung regional office namin. And doon naman sa Zamboanga del Norte, sa Dipolog, meron kayong provincial office sa PPO mismo, sa Camp Hamak, sa Sikayab, Dipolog City. And sa Zamboanga Sibugay, nandyan naman din kami sa PPO. And every Friday, nandyan po yung lawyer namin, si Attorney Jimson Rodriguez. No? Now, para naman sa, kung if ever meron kayong urgent na mga concerns or medyo kung hindi kayo makapunta sa mga offices namin, pwede naman, no, you follow our Facebook page. Pwede rin po kayo mag-message doon, yung Napolcom Regional Office 9. No? Yung 9 is IX, Roman numeral IX. Napolcom Regional Office 9. Pwede kayo mag-message dyan. And lastly, para doon sa gustong tumawag, ang area code ay
0917-991-4062 and 991-4900. No? Para yan sa Zamboanga City Office, 991-4900. Para sa Pagadian City naman, area code 062, but yung number is 955-1112. No? Yan. So, yan yung mga details kung paano sila maka-access ng mga services namin, whether walk-in as a walk-in client, or pwede rin through call, or pwede rin through Facebook page namin. Ang true call po ay working hours lang po, attorney, no? Working hours lang po, no? Monday to as of this time, no, meron tayong 4-week work schedule, or rather 4-day work week, no? Yan. So, ano lang, 4 days in a week. However, pag Friday, meron pa rin kami skeletal force ng personnel, no, sa mga offices namin. Ayan. Oo, baka hanapin nyo po sila bandang gabi. Natutulog rin po ang ating mga government employee. Sila ay kailangan din magpahinga. Ayan, attorney, maraming salamat po sa oras at panahon na inyong binigay dito, at makakasama pa po namin kayo starting today at sa mga susunod na mga segment natin dito, attorney. Muli, maraming salamat po sa inyong oras at effort po dito. Yan, maraming salamat din po. And of course, FEBC 1116 DXAS, of course, kay Ma'am Sarah May Tulabing, no? And dito sa pagiging partner ko ngayon, no? Mas maganda siguro pag andyan po kayo, nakasama ko, no? Mas maganda yung engagement natin, no? But maraming salamat po, at lahat ng mga kababayan natin na tagapakinig at tagapanood ng programa natin. I hope, no, susuportahan nyo itong programa namin at ibang mga programa pa ng 1116 DXAS. Yes, maraming salamat din po sa lahat ng ating mga radio technicians, Kuya Romel Paulino at Kuya Rolando Alfonso. Abangan nyo po ang susunod na programang Doctors Online. At magkarinigan po tayo muli dito sa programang Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Sarah May Tulabing. Kasama ko po ang ating bagong partner from Napolcom, Attorney Alexis De Lima, ang Acting Assistant Regional Director ng Napolcom. Muli, ito po ang Ahensya de Konsensya, kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyong publiko. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Alam mo bang higit 500 bata ang namamatay kada taon dahil sa road crash?